Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po at good morning po sa ibang bansa. At ngayong gabi po, mag-aaral na naman po tayo ng salita ng ating Panginoong Hesus. At magipagbukas po kayo sa akin sa 2 Timothy 2 verse 5. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. At bago po tayo magsimula, sumaglit po tayong yumuko upang manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o God na sa pagkakataong ito, Panginoon, niloob mo na naman, Panginoon, na makapag-aral kami ng iyong salita. At Lord God, patuloy Ama na nagpapakumbaba kami, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa po naming kasalanan hanggang sa mga oras na ito, Lord God. Lord God, salamat Ama sa banal mong dugo. Lord God, na siya pong luminis na sa aming mga kasalanan, O God. At malaya na ang banal mong Espiritu nakikilos sa aming mga buhay, O God. Lord God, sa akin, Panginoon, na magpapahayag na iyong salita, patuloy, Panginoon, na itago mo ako, Panginoon, sa libay ng iyong pakpak. Balutan mo ako, Panginoon, na iyong banal at makapangyarihan mong dugo mula ulo hanggang talampakan, O God. Wala pa akong sapat na kakayahan, wala pa akong sapat na karunungan, O God, pero naniniwala ako at nanampalataya, Ama, nasasamahan mo ako, Panginoon, Lord God, upang maipahayag ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa, Lord God. Buksan mo ang aming mga spiritual ears, O God, na marinig po namin, Lord God, ang tinig mo, O God. At sa lahat, Panginoon, na makakapaginig ng iyong salita, O God, naniniwala ko at nanampalataya, Panginoon, ng bawat salita mo, Lord God, mag-manifest po, Lord God, sa aming mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang Bible study na O God. At piniklaim na po namin, Panginoon, ang matagumpay, Panginoon, na Bible study, O God. We give you back all the glory, honor, and the highest adoration and thanksgiving through your Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, napakahalaga po, mga kapatid, sa isang mahusay na manlalaro na magkaroon po ng disiplina po sa sarili at marunong pong sumunod sa mga alituntunin ng paligsahan. Amen. Hallelujah. So, bago po sumabak ang isang manlalaro sa isang paligsahan, dumadaan po ito sa mahabang preparasyon upang pagdating ng paligsahan na yon, nakakatiyak na mapapanalunan niya yung gantimpalang nakalaan doon sa paligsahan na yon. Amen. Hallelujah. Napakahalaga na magkaroon tayo ng disiplina sa sarili po natin, na magkaroon tayo ng self-control. Kailangan positive tayo lagi. Kailangan yung perseverance upang ma-achieve natin yung victory, yung success, yung tagumpay ng palaro na sasalihan po natin. Amen. Kailangan yung focus natin, yung goal natin, na yung positive mind natin, na mapapanalunan natin yung gusto natin na award, gusto natin na prize doon sa palaro na yon. Hallelujah. So, lahat po tayo dumaan po sa pag-aaral at naranasan po nating sumali po sa iba't ibang paligsahan. Amen. So, napakasaya, napakasarap po na makatanggap po tayo ng mga prizes, makatanggap po tayo ng awards sa mga pinaghirapan po natin dahil ginawa natin yung best po natin, nagporsige, nagsikap po tayo. So, napakasaya sa pakiramdam na yung bunga ng pagpupursige natin, yung bunga ng pagtsatsaga natin is natanggap natin yung gantimpala na minimithi natin. Amen. So, ano po yung mga dahilan kung bakit po tayo in-encourage ng mga magulang po natin na pumasok po sa paaralan? At hindi ko po makakalimutan yung sabi po ng mga magulang po namin sa amin noong magkakapatid, ng sabi po nila sa amin na, mga anak, mag-aral kayong mabuti, pagbutihin ninyo ang iyong pag-aaral, sapagkat wala kaming kayamanan na pwedeng ipamana sa inyo, kundi mapagtapos namin kayo sa pag-aaral. Yun ang sabi ng mga magulang namin noon. Sapagkat kapag nakapag-aral na kayo, nakapagtapos na kayo ng pag-aaral, yan yung bagay na hindi pwedeng nakawin ng iba. Yan yung bagay na hindi na maaalis sa inyo. Yan ang susi ng tagumpay ninyo upang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, mabigyan niyo ng magandang kinabukasan ang magiging family,
future nyo pagdating ng takdang panahon. Yun po yung word of encouragement ng mga parents po namin noon. Kaya nga po, nagporsige din kami magkakapatid upang makapagtapos kami ng pag-aaral, upang yung pangarap na minimithi ng aming mga magulang ay matupad po yon. At hindi lamang yon, nakita din namin yung sacrifices, yung hirap ng mga magulang po namin upang maitaguyod lang kami sa pag-aaral. At hindi po madali mga kapatid yung mga pinagdaanan po natin nung tayo po nag-aaral. Maraming trials, maraming pagsubok, maraming kahirapan, lalong-lalo sa mga financial noon. Napakahirap, lalong-lalo na nung mga mga magulang po namin noon na halos na araro na lahat ng tatay ko yung bukid doon sa amin para lang matustusan yung pangangailangan namin sa sa pang-araw-araw, upang masuportahan kaming magkakapatid sa pag-aaral po namin. So napakahirap, nakita po namin yung talagang hirap ng mga magulang namin upang maibigay lang yung edukasyon na para sa aming magkakapatid. Hallelujah. At hindi po madali na nakamtan po natin yung mga award, yung mga honorable na natanggap po natin. Yun po, bunga po ng mga pagsisikap natin, bunga po ng mga pagtitiis po natin, bunga ng pagtsatsaga natin at pagsusumikap natin na makapag-aral. Amen. So, napakasaya sa isang magulang na pagdating po ng graduation, aakyat ang anak at tatay, aakyat ang nanay at anak doon sa stage at tatanggapin yung medal, yung honor na yun, at nabunga ng pagsisikap, bunga ng pagtsatsaga. Amen. So napakasaya sa pakiramdam. Amen. So pinapapasok tayo ng ating mga magulang upang matuto, upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen po ba? Hallelujah. So yun pong mga bagay na yun, mga reward, mga award na natanggap po natin, mga prizes na natanggap po natin noon nung hindi pa po tayo sumampalataya sa Panginoon. Yun po yung mga gantimpala na makamundo, na kukupas at lilipas. Amen. Pero ang inihanda po ng Panginoon sa atin ay hindi po ito mawawala. Ito po pang eternal, pang heavenly reward po ito ang inihanda ng Lord sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, introduction lamang po yun mga kapatid. So, ngayong gabi, excited po ba tayo na malaman po natin yung reward na naghihintay po sa atin na inihanda ng Panginoon sa kanyang pagdating. Hallelujah. So, ano po yung supernatural, yung extraordinary na reward na inihanda ng Panginoon sa atin? Excited po ba tayo na marinig po yon? Hallelujah. 5 heavenly crowns na naghihintay po sa atin pagdating po ng ating Panginoong Hesus. Heaven's reward. Ito po yung mga award, ito po yung mga reward ng pagiging obedience po natin, pagiging faithful po natin sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Number 1 po, the crown of righteousness sa 2 Timothy 4:8. Then number 2, the crown of life, James 1 verse 12 and Revelation 2:10. And number 3, the crown of glory, Peter 5 verse 4. And number 4, the incorruptible crown sa 1 Corinthians 9:25. Then number 5, the crown of rejoicing, 1 Thessalonians 2:19. Hallelujah, praise the Lord. So napakaganda po mga kapatid, yung mga corona na inihanda po ng Lord po sa atin, yung extra and supernatural award na inihanda po ng Lord po sa atin sa langit. Hallelujah. Hindi po ang coronavirus na ito ang ipinangako ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kundi ang 5 corona na ito ang nais ng Panginoon na makamtan po natin. Hallelujah. At katulad ng isang manlalaro, katulad ng isang mahusay na manlalaro at magaling na estudyante, dumaan po sa iba't ibang preparasyon, dumaan po sa iba't ibang proseso. So, katulad din ng ating Panginoong Hesus, bago po natin makamtan ang mga crown na ito sa langit,
mayroon ding mga instruction ng Panginoon upang makamtan po natin, at hindi po instant na matanggap po natin ang mga corona na ito na wala po tayong gagawin sa ating buhay. Amen. Ito po yung magiging inspiration po natin, mga kapatid, upang magiging mas malapit po tayo sa Panginoon, upang pag-igihan po natin yung takbuhin natin bilang Kristiyano. Tayong mga tinawag, tayong mga pinili ng Panginoon. Hallelujah. Lalo po tayong ang maglingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang pagdating, na madatnan niya tayong nagsisikap na mangaral ng Kanyang salita. Amen. Sapagkat lahat ng mga pagpupursige natin, lahat ng pagpapagal po natin, lahat ng pagtitiis po natin, hindi na po yun mawawala. Yung katapatan, yung pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon, hindi na po yung mawawalan ng saysay. Amen. Ang sabi doon sa Kanyang salita sa 1 Corinthians 15 verse 58, hallelujah, na hindi po mawawalan yung mga pagpapagal po natin sa ating sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Pagdating ng ating Panginoong Hesus, ibibigay po niya yung reward na deserve po natin. Pero kailangan may gawin po tayo hanggat nandito pa tayo, dumadaan po tayo sa proseso po. At nais po natin na kung nais po natin na makamtan yung 5 corona na yun, hallelujah, kailangan yung commandments po ng Panginoon, lahat po tayo, alam na po natin yung 10 commandments ng Panginoon. Kailangan masunod po natin yun, lahat ng mga kalooban ng Panginoon, lahat ng mga instruction ng Panginoon. Kailangan makasunod tayo, na kailangan yung instruction ng Panginoon lagi natin susundin, lagi natin papakinggan kung ano yung tinig ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. So ano po yung mga qualification ng Panginoon sa isang Kristiyano, sa Kanyang mga pinili, sa Kanyang mga tinawag, tayong mga anak ng Panginoon? May qualification po, mga kapatid. Number 1 po is faith. Kailangan yung pananampalataya po natin, i-work out po natin yung pananampalataya natin, yung salvation na natanggap po natin, na kailangan po mananatili po tayong tapat hanggang wakas, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya doon sa Matthew 24 verse 13 and Matthew 10:22, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. So ano man yung trials, ano man yung mga pagsubok na pinapagdaan po natin ngayon, mga kapatid, kailangan po nating magpakatatag, kailangan po nating tumayo, kailangan po natin ipaglaban yung pananampalataya po natin. Hallelujah. Na ma-overcome po natin yung mga pagsubok na dumating sa buhay po natin. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa James 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin ay tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Din number 2 is yung obedience. Yung pagsunod po natin sa Panginoon, sa giving, sa paglilingkod natin sa Panginoon, wag po tayong magsawa sa paglilingkod, wag po tayong tumigil sa pag-obey, sa pagbibigay po ng tithes and offerings po natin sa Kanya. Amen. Sa pagsuporta po natin sa mga ministry ng Panginoon. Hallelujah. Wag po tayong mapagod na mangaral ng Kanyang salita. Wag po tayong magreklamo sa mga pinapagdaanan po natin pagsubok. Kailangan po natin i-focus po natin yung ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah, na siya po ang Diyos na tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Hebrews 12 verse 2, sabi niya doon, fix our eyes unto Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan yung isip po natin mapuno ng mga bagay na makalangit, mga bagay na makakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Hallelujah. Mga bagay na spiritual. Colossians 3 verse 2, ang sabi niya doon, hallelujah. Hallelujah. Kailangan yun po yung mindset natin, yung mind ng Panginoon. Hallelujah. Yung puso natin laging naka-inline sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Din number 3, standard of holiness. Hallelujah. Napakahalaga ito sa puso at sa paningin ng Panginoon, yung holiness po natin, sapagkat ang templong ang katawan natin ay templo ng Panginoon. Kailangan po natin itong gamitin
for God's glory. Kailangan po natin mapangalagaan ito. Hallelujah, sapagkat ito ang templo na pinananahanan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Then number 4, standard of righteousness. Kailangan po natin mamuhay ng matuwid. Hallelujah, na madatnan tayo ng Panginoon na walang kapintasan. Amen. Praise the Lord. So yun po mga kapatid, yung mga kwalifikasyon na nais po ng Lord na preparation natin upang ma-receive natin yung crown na inihanda ng Lord po sa atin. Hallelujah. Hallelujah. So darako na po tayo sa conclusion at napakaganda ang pangako ng Panginoon. Sa Pahayag 3 verse 11, ang sabi niya po doon, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko upang hindi maagaw ni numan ang gantimpalang nakalaan para sa iyo. Hallelujah. Wag po natin hayaan mga kapatid na nakawin ng iba, nakawin ng kaaway yung corona na inihanda ng Lord po sa buhay po natin. Amen. Kailangan po natin labanan, ma-overcome po yung mga temptation. Kailangan natin panghawakan yung mga pangako ng Panginoon na ang magiging kalakasan po natin, ang magiging katatagan po natin ay yung mga pangako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Maging prepared po tayo. Be ready sa unknown hour na pagdating ng Panginoon dahil hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Huwag po nating hayaan na hadlangan ng kaaway yung corona na inihanda ng Lord po sa mga buhay po natin. Kailangan po nating ma-excite po tayo lagi na magkaroon tayo ng blessed hope pagdating ng ating Panginoong Hesus. Amen. Romans 15 verse 13. Hallelujah. Kailangan mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na ito sapagkat lahat ng mga pinagdadaanan po natin ay naapagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Yung mga bagay-bagay na hindi po natin inaasahan na mangyari kagaya ng pandemic na ito, kailangan po natin i-rebuke yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon at panghawakan natin, i-declare po natin yung mga pangako ng Panginoon. Amen. Sapagkat hallelujah, ang sabi ng Panginoon doon sa John 16:33, Jesus has overcome the world, na pagdagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan lang po natin gawin is manalangin, kailangan po natin magpakatatag, at kailangan po natin i-work out yung salvation po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So kailangan po natin mapaghandaan yung pagdating ng Panginoon, na kailangan pagdating natin nananatili yung sinag ng ating ilawan, nananatili yung oil ng ating ilawan. Amen. Yung fire, kailangan naglalagablab, kailangan nag-iinit yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen. Ano man yung mga nais ng Panginoon na ipagawa sa atin, kailangan po nating sundin yun sapagkat kukunti lamang ang dumaraan sa makipot na pintuan, mas marami ang dumaraan sa maluwag na pintuan. Hindi po basta-basta mga kapatid ang pagsunod po natin sa Panginoong Diyos. Marami tayong mga bagay na isurrender, marami po tayong mga bagay na bitawan upang makapag fully committed po tayo sa ating Panginoon. Isurrender po natin ng buong buo yung buhay po natin upang ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating mga buhay. Amen.